Agoy, Ginoo ko. Ang galing-galing pala nila, no? Nagmamalinis. Grabe palang anomalya ng mga to. Diyos ko, grabe ang pagkakurakot. Kaya pala yumayaman. Halos lahat ang kinina nila. Pati yung, yung forestral, doon, ginawa nilang tourist spot kuno. Pero saan napunta ang income doon? Sa kanilang mga bulsa. Tama ho ba yan? Tapos lahat ng mga equipment, pera na ginastos, ay pera ng taong bayan dyan sa Negros Oriental. Ang galing pala nitong mga digamo na to. Grabe ang pagkagahama ninyo sa posisyon, pera, at kung ano-ano pa. Grabe pala ang mga katiwalian ninyo. Tapos pag magsalita itong si Mayora, nako po, akala mo santa, yung pala santita. Nako Mayora, ano itong mga ito? Ano itong mga kabalbalan? Ano itong mga isiniwalat ngayon ng mga dating mga empleyado dyan sa Negros? Isang malaking tinik sa iyong lalamunan, hindi lang sa iyong lalamunan, kundi tutusukin ng tinik na ito ang iyong puso at buong pagkatao. Wow! Pag tiningnan sila, wow! Mga alta na galing sa pera ng taong bayan. Hindi na kayo nahiya. Tapos ngayon nagmamalinis kayo. Ididiin ninyo ang isang tao dahil yun ang mabigat ninyong kalaban. Yun ang mabigat ninyong katunggali para sa mga posisyon na pinag-aagawan nyo dyan at mga negosyo. Bakit meron palang mga kasabwat ng anomalya dyan? Bakit hindi isinama sa kaso? Bagkos, nasa Senado. Ang galing-galing pala ng mga to. Wow. Si Mayora parang may hepa. Parang kulang na lang, lumubog siya sa ginto. At itong mayor ng Siaton. Wow. Mayor Fritz Diaz. Basang-basa ngayon ang papel ninyo. Mayora? Hindi lang basa, kundi lasak na lasak. Nako. Grabe itong mga pinaggagawa ninyo ng mga digamo pala, 300 million na budget sa ipapatayong project, pero kinupit ang 200 million at binadgetan lang yung project na yon ng 100 million. Saan napunta ang 200 million? Sa bulsa ng mga digamo. At grabe ang mga panggigipit nyo pala dyan. Panggigipit nyo sa hindi digamo, hindi nyo kaalyado. Ginigipit ninyo, pinapahirapan ninyo. Tapos nilagay ninyo sa mga posisyon ang mga walang credentials. At kahit walang mga credentials, ayun, napopromote. Grabe pala, lahat halos pag nagustuhan pala ni Lyosa yung mga nurse dyan na talagang kakanain niya, talagang titirahin niya. Wala nang walang pinipili basta't magustuhan at sinumpong ng
kail-ilan talagang titirahin. Wala palang karapatang magsalita ang mga empleyado dyan, ang mga maliliit na mga kawani, dahil pag magsalita, you're fired. Ika nga. Ganyan pala ang patakaran sa Negros Oriental. Tapos sasabihin na kinatatakutan, the worst politician ay si Congressman Teves o ang mga Teves. Grabe pala ang mga baho ninyo. Sa sinasabi ko talaga, ito ay sariling opinion ko. Depende. Lahat tayo may baho, pero depende po sa amoy. Depende po sa amoy at klase ng amoy ng baho. Pero yung baho ninyo, nakakarimarin, nakakasuka, nakakahindik, at nakakasuklam. Tapos ngayon, kayo ang pinapanigan ng ating mga appointees kuno ni PBBM. Actually, hindi naman si PBBM dyan ang nag-appoint. Inutusan lang si PBBM na itong mga to ang i-appoint mo, na sila ang nasa posisyon na to. Obvious na obvious yang mga galawan ninyo. Kaya pala, dikit ng dikit kay Mayora. At si Mayora naman, kumakapit na parang tuko. Akala niya, hindi siya malalaglag. Kahit palagyan mo ng epoxy yan, Mayora, malalaglag ka din. Ayan na ngayon, ang dami ng naglabasang mga testimonya ng mga dating empleyado ng mga digamo. Mga dating empleyado ng mga digamo na inaapi. Ganyan pala, sarap naman ng mga buhay ninyo. Hindi na kayo naawa sa taong bayan. Kaya pasyal dito, pasyal doon, may Boracay, may Dubai, at kung ano-ano pa. Ngayon pala, saan galing ang pinanggagastos nyo dyan? Saan galing? Di ho ba sa pera ng bayan? Wala nga kayong mga habag. Hindi ito lang, gawa-gawa itong mga testimonya na to. Malinaw na itong mga testimonya na to ay may katuturan at may katotohanan. Dahil napagtagni-tagni namin lahat ng mga testimonya na lahat ng aming nakikita at analisa nung aming researcher ay tama. Ang galing. Wow. Nako, Mayora. Paano yan? Pag natanggal yung kinakapitan mo, saan ka pupulutin? Hindi lang sa kangkungan, kung hindi sa Kumunoy, kung saan gusto nyong ibaon ang mga Teves. Gustong-gusto nyong ilubog at ibaon ang mga Teves para wala nang lalaban sa inyo. Para wala nang haharap sa inyo at wala nang gagawa ng paraan para mabago ang governance dyan sa Negros Oriental na kayo mismo ang sumira. Wow! Si Teves pa talaga, Congressman Teves, ang pinaka-worst. Talagang worst si Teves. Kasi nga, siya ang magiging kalaban nyo sa inyong mga kabalbalan, kabaluktutan at mga anomalya dyan. Kaya takot na takot kayo, kaya lahat ng paraan ginawa ninyo para lang ibagsak, sirain ang pangalan ng mga Teves
para sa inyong pansariling kapakanan. Vested interest, kasi gusto nyo na kayo ang humawak sa buong Negros. Kampi-kampi pa kayo. Kampi-kampi din yung mga julol na mahilig sa preskon. Oh, ano yan ngayon, Mayora? May dila ka pa bang magsalita ngayon sa mga isiniwalat ng mga taong ito na nagtestimonya sa inyong mga kabalbalan dyan sa Negros Oriental? Ha? Grabe. Ang alcohol, nilalagyan nyo ng tubig para dumami. Betadine, nilalagyan nyo ng tubig. E di lalong ma-infeksyon yung sugat o kung ano man na dapat malunasan. Kasi nga yung mga pinaglalagay ninyo ay kontaminado, may tubig. Ha? Ngayon, tinatago nyo pa yung mga medicine. Para kunyari, gawin yung ano na naman, mag-purchase na naman, request na naman kayo ng budget para sa next na taon. At yung mga datihan, yung dati ang ilalabas ninyo, pero yung budget nung binigay nung next, para sa next na year na yon ay binulsa ninyo. Grabe. Grabe ang pagkatalamak ng kalakalan ninyong pandarambong. Pangungurakot sa pera ng taong bayan. Matuto naman kayong maghirap, matuto naman kayong magbalat ng buto para magkamal kayo ng pera. Para magkamal kayo ng limpak-limpak, magtrabaho kayo. Grabe. May mga ano pa talaga si Mayora. May mga tauhan na nagsusurveillance. Pag nagla-like lang doon sa mga TVs, ayun, liligwakin. Tama ho ba yan? Napaka-plastic na klaseng pamunuan. Napaka-plastic ng klaseng mga tao. Nakakasuka na kayo. Tapos may lakas ka pa ng loob na magmalaki ngayon dahil dinidipinsahan ka ng iyong mga kinakapitan. At yung mga kinakapitan mo, kumapit din sa nakaposisyon ngayon. Paano pag matuloy ang plan B? Saan kayo pupulutin? Di, sama-sama kayo sa Kumunoy. Sama-sama kayo doon. Magpiesta kayo, magparty kayo. Puro kayo kabalbalan. Vested interest ang pinairal ninyo. Kinakawawa nyo ang taong bayan. Pinapagurgor, pinapapatay yung alam ninyong magsiwalat ng katotohanan. Ayan ang mga testimony, buhay na buhay yung mga nagtestimonya na yan. At hindi yan gawa-gawa ni Sir Jojo D. Guzman. Ano ngayon? Meron ka pa bang mukhang ihaharap? Diyos ko, magpakapala na lang ng face look. Ang kapal-kapal ng face look. Kasing kapal ng labi mo. Di na nahiya. Ang linis-linis, ang galing-galing.
Grabe, no? Oh, ngayon, yung palang mga lumusob kay Gov, mga tauhan nyo rin. Kilalang kilala ninyo, tapos ibintang ninyo kay Congressman Teves. Ha? Bakit kayo pag-interesan ni Congressman Teves? Kayo ang may interest sa kanya. Kayo ang may interest na pabagsakin siya at ilubog para kayo ang humawak dyan ng buong buo sa Negros Oriental. Di na nahiya tong mga to. Akala namin malinis, matahimik at maayos ang Negros. Kaya pala, yung kasamahan kong journalist na taga Bacolod ay laging laman ng balita niya ay Negros Oriental. Patayan dito, patayan doon. Ito na pala ang katotohanan. Ito pala talaga ang dahilan. Talagang ang tindi. Matindi ang nangyayari dahil si Governor Digamo pinapapatay para lang sa pansariling interest na iisang tao ang kanilang gustong idiin at ipabagsak. Yun ang gusto nilang hamakin na walang kinalaman sa ganong krimen, sa naturang krimen. Ano yan? Isipin ninyo, lahat ng ito may katapusan. Ano ngayon? Nasaan? Nawala na yung investigasyon ng Senado dahil nabubulunan kayo lahat. Tiklop kayong lahat. Asa na? Senador Bato. Ito, Senador Bato. Kaya mo bang harapin itong mga ito? Bakit? Para tulungan ka na manalo ulit sa sunod na eleksyon? No way. Hindi ka na mananalo. At yung mga kasamahan mo na kinakapitan nitong mayora na to, hindi rin mananalo yan. Sumpa man. Hindi mananalo yan. Pag nananalo yung mga yan, wala. Lusaw ang Pilipinas dahil sa sarili nilang interest. Hindi na pwedeng mayagpag ang mga ganitong klaseng mga pulpolitiko na ito. Na walang ginawa kundi ang magpapogi, magpasikat para bumango. Pero hindi nila alam na dilat na ang taong bayan. Mulat na kami. Ang mata namin hanggang likod na. Kaya hindi na pwede ito. Hindi kayo mananalo. Hindi kayo magwawagi sa masasama ninyong intensyon sa bayan. Hindi kayo magwawagi dahil nandito kami mga netizens. Ipaglaban namin ito. Paninindigan namin na itong mga pinaggagawa ninyong katiwalian at mga kabalbalan ay hindi magtatagumpay para sa inang bayan, para sa Pilipinas, at para sa mamamayang Pilipino. Nakakagalit na nakakainis na. Umabuso kayo sa mga posisyon ninyo. Umabuso kayo sa nakakamal ninyong pera na hindi nyo pinaghirapan. Pera ng taong bayan. Binibigyan kayo ng budget galing sa national. May budget kayo pero kinukurap ninyo.
Kanino galing yan? 'Di ba? Sa mga taxpayers na kagaya ko, kagaya namin na nagtatrabaho upang mabuhay, nagtatrabaho ng maayos, dugo at pawis, sipon ang pinuhunan para lang mabuhay ng marangal. Dito sa Pilipinas na niyurakan ng mga walang pusong mga nasa gobyerno. Although hindi lahat ng nasa gobyerno ay masasama o gumagawa ng kabalbalan at kabaluktutan, meron pa ring mga matitino. Kaya sana wag na natin itong bigyan ng pagkakataon itong mga namamayagpag na ito na gumagawa ng mga karumal-dumal na mga gawain, lalo na sa korupsyon. Kasi yung korupsyon na yan talaga ang papatay. Yan talaga ang salot sa bayan. Yan ang pinakasalot sa ating lipunan. Instead na mapunta sa mga mahihirap, na aabuso, napupunta pa sa sarili niyong bulsa para sa inyong pansariling kaligayahan at kapakanan. Hindi na ho tama. Kaya mulat na kami. Gising na ang mga Filipino. Kung meron mang hindi gising, mga kasabwat ninyo yon. At magsama kayong mabaon sa kumunoy kung saan gusto nyong ibaon ang mga taong gumagawa ng kagandahan at kaayusan sa ating bayan. Sama-sama kayo doon at hindi na kayo makakabangon pang muli. Ang sakit ng ginawa ninyo kahit hindi ako taga Negros. Ramdam na ramdam ko ang hagupit ng inyong mga kabaluktutan at kabalbalan sa mga taga Negros. Yung mga hagupit ninyo na ultimo sigaw ng hinahagupit ninyo ay hindi maririnig. Walang makakarinig dahil binubusalan ninyo. Tama na ito. Hindi ka magwawagi, Mayora. Hindi kayo magwawagi ng mga kinakapitan mo. Hindi ka magwawagi. Nandito kami nakaantabay. At salamat kay Sir Jojo D. Guzman na merong nagtiwala sa kanya at sa mga taong nagbigay ng mga informasyon at nagtestimonya ng mga katotohanang kaganapan dyan sa Negros Oriental. Salamat sa kanila dahil sa kanila nailabas ang katotohanan. Sila ang susi kung ano ang tunay na nangyayari dyan. Ay naku po, talagang kung may high blood ako, may alta pressure ako, alana. Masakit sobrang sakit ng ginawa nila. Sobrang sakit. Hindi man ako taga dyan, pero ramdam ko. Ramdam ko ang paghahagupit ninyo sa bawat aapihin ninyong tao dyan sa Negros. Kaya tama na, Mayora. Dapat tuloy-tuloy. Ituloy nga ito Tapos dapat maging fair. Ilabas lahat ito. Ilabas itong mga katotohanan ito. Dahil ito ay isang sampal at dagok sa iyo, Mayora. At sa iyong mga kinakapitan. Grabe. Kaya mga kababayan, pasensya na kayo. Inilabas ko lang ang aking saloobin. Pero bago kayo magkomento, please pa-subscribe naman po, pa-like po ng aking video at pa-subscribe din sa aming researcher na si Jojo D. Guzman Connect TV at para maging sama-sama tayo sa paglabas ng mga katotohanan ito.
Mga kababayan, muli ito si Eds, ang inyong opinion, PHTV. Maraming salamat po. Sana po lahat ay patuloy nagagabayan ng Panginoon at maging ligtas sa kapahamakan, lalo na ang mga taga Negros Oriental. Maraming salamat po at God bless sa mga taga Negros. Alright, so ngayon naman, another edition of reading our resource people, messages. So sadya pong ganyan yung ating screen, para hindi ninyo makita kung sino yung ating mga sender. Alright, for their own protection. Para at least kahit papaano hindi nyo sasabihin na ito ay imbento lamang na gawa-gawa lang. Unang sender natin, ang sabi niya, yan, hello sir, kumusta? Sana mapasama mo itong sasabihin ko kasi sa totoo lang, hindi madali ang mga ginawa nila sa amin. May taming ako if sasabihin ko ba sa'yo, lahat di ako nakikita or malalaman kasi may takot din ako sir, pero dapat malaman nila ang totoo. Ayan, so sabi ko you can trust on me. Ayan, so yun ang sabi ko. And then, grabe yung takot nito. Hello sir, good morning here. Salamat din sir. Ayan, gawa ng talagang sobra at nakakaawa na kami dito. May takot at di malaman kung anong gagawin. Hello sir, di ba ma-open ang FB o messenger mo? Ayan, di ba talagang takot na takot magsalita eh. So ito na. Sa wakas, finally, nagsalita. Okay? So, medyo bawasan ko pa. But, I will read it for you, guys. Okay? Ayan. I will read it for you. Naglakas ako, sir, nagchat sa'yo kasi yung ginawa nila sa amin sa ospital, actually, claim ni Digamo na siya nagpagawa pero di yun totoo. Then, ang worth niya sana is 300 million but ang pinagawa ni Digamo 100 million lang. Then, nagreklamo ang architect or engineer ba na di pwede. Pero ang sagot ni Digamo, ikaw na bahala, basta 100M lang ang budget niyan. Then nung mag-umpisa, sir, sa pagupo ni Henry Teves, nang maupo si Teves, lahat talaga nabago. Naging maayos ang sana yan? Saan na yan? Nang maupo si Teves, lahat talaga nagbago. Naging maayos ang patakaran at naging malinis ng ospital. Alam mo na, ayon, di ba? Kasi napanood ko sa iyo na pati ang bigas, pagkain, tipid at ang bigas halos inaamag na sa taguan. Ang gamit na 5M na tinago at tinapon lang dahil expire na. Nang bumaba si Teves sa pagka-gobernador dahil naawa siya sa mga tao na na naghintay sa kanya kahit umuulan at naisip niya kung di siya bababa baka di maswelduhan ng mga employees sa Capitol at Provincial Hospital. Ang pinakasad, sir, ayan, ang pinakasad,
yung bumaba na si Teves at pumalit na si Digamo para talagang martial law. Lahat ng employees except regular na terminate. Then, need ka nang mag-apply ulit. But, the sad is, luluhod ka sa Capitol at magmamakaawa sa harap ni Digamo. Bali, ang mga tao ni Digamo sa ospital, Doc Mark Liosa, ito yung nilabas natin. Grace Baring, Inocencio Calooy Obligar, Bobby Mingito, Estacion, Lilian sila. Ayan, ito yung mga nilabas natin Sir, ng mga utak sa korupsyon sa ospital. Silbing sila ang taong pinagkatiwalaan siguro to ni Digamo. Yung na-terminated na lahat ng employees, isa-isa lumuhod ni Digamo at magtatanong si Digamo kay Liosa at Baring at sa iba pang tao ni Digamo if ito bang taong to kakampi o hindi. Like yung isang employee sa hospital, umiyak at lumuhod talaga, pero ang sabi ni Digamo, yawa. Yan, like ka kasi ng like kay Teves. Di ngayon saan ka pupulutin? Di mawalan ka ng trabaho ngayon. Tapos wala siya binabalik. Pagka 2 weeks pinabalik, pero di na siya pinabalik sa dati niyang posisyon. Naging job order na siya. Ang masama pa, sir, bago magpasko tinanggal ulit siya. Then lahat ng doctors tinapon sa ibang probinsya. Yung halos sa malayo talaga. Wala silang pinili at mga yon halos mag-retire na mga batikan na doc yun. At ang ibang employees na tinapon din sa malayo, ang rason anti-Digamo at di sumusunod kay Digamo. Grabe, no? Di sumusunod kay Digamo at kay Liosa. At yung Grace Baring, yan, na-promote yan kasi nga Digamo naging chief nurse. Pero ang tanong, sila ba ang huwaran na dapat maglingkod sa mga tao kung sila mismo may mga mabaho na ginagawa? Tama ka, sir, yung chief nurse namin at si Liosa madalas may nakakakita sa kanila kay nakakahiya. Sila pa naman ang leader pero sila ang ng mga bastos. At yung mga nag-promote, nako, mga kamag-anak, kahit bago pa lang okay, basta kaalyado at Digamo okay. Yun, pasok. Maraming palpak si Digamo. Una sa gamit, kahit dextrose, wala. Gamit at lahat ng kailangan sa ospital, wala din. Ang mga employees ang nag-provide sa lahat. Kung minsan, nagtataguan na lang para kung ikaw mag-duty, may magamit ka. At nag-budget para 2022, for example, wala na yun, sir. Ilang ginamit sa 2021 pa. Kasi ang kasi nga hati-hati na sila. Ang alcohol, haluan ng tubig. Ang betadine, haluan ng tubig. Lahat modus talaga at pinakamasaklap. Ang sweldo, laging late. If sa 1 to 15, magkasweldo ka na mga 27 na. Then, ang 1631, magkasweldo ka na pagka 10. Or hapit na 15 din. Grabe, no? More than a week yung delayed. Then, pag nagreklamo ka, either di ka na ma-renew or ilagay ka sa critical na ward. Dapat hawak ka rin nila sa leeg at di ka nagrereklamo. Yang si Liosa, bastos yan.
Makakasulubong mo yan kahit mag good morning ka, di ka papansinin. May batas talaga siya sa ospital. At yan si Grace Baring pagkabayas. Kung malakas lang magbigay ng mga pasalubong, ay paborito ka kahit mag-absent ka pa. Actually, di lang naman isa o dalawa ang babae ni Liosa sa ospital. Marami. At take note, mga ma-regular at na-promote at nurse 2 at nurse 3 pa. At may milagro pa yang nagawa sa OR. May nakakita na alam mo na si Liosa at isang nurse at na-promote na ngayon. Syempre, alam na this. Dapat may something muna na mangyari. Hero pa, sir, ang ospital. May Medicare sharing means ang sa doktor, silbi na siya ang nakakuha. Doktor, silbi na siya ang nakakuha, but sa nakaraan na doktor na pag-uusapan na ang 50% ang sa doktor imbes na 100%. Kasi ang rason ng mga nakaraan na dok na lahat naman humaharap sa patients sa nakaraan, yun na palagi. But nang maupo na si Liosa at Digamo na na iba na 50% na equal na hatian ang nangyari. For example, ang 100% ang sa doc, 50% ang sa regular, 30%. Sa mga job order, 20 or 10 lang. Example, if sa mga employees na regular, 10K, 10K. Ang sa mga job order, 3K. Basta di siya patas. Ngayon, yung mga pinatapon sa ibang lugar na malayo na probinsya, inalisan ng Medicare sharing. Imagine sir yung mga pinatapon doktor man o employees, wala pa si Digamo at Liosa, nag-work na sila dyan. Hero pa. Pasko or any okasyon, ay heto pa, Pasko or any okasyon, ni piso wala natatanggap galing kay Digamo. At kung meron man matanggap na pamasko galing sa national. Alam mo sir, if December 25 pa mabigay, kahit matagal nang binigay at mga lahat ng benepisyo na matanggap sa lahat, laging matagal ibigay na kung minsan di na matanggap. Parehas ng pagupo ni Tevez. Doon namin nalaman na ang dami palang ghost employees na tao ni Digamo. Kaya pala laging kulang, nag-sharing at late nagsweldo at nagtaka kami bakit wala lagi. At yung nakatambak na kama, mga pwede pang gamitin para sa ospital, pinagbili ni Bobby Mingkito at Mr. Obligar. At nagtataka ka sir, si Grace Baring, Lilian Obligar, nagkasasakyan at nagkabahay. Magkano lang naman ang sweldo nila? At yung SG-15, si Henry Tevez ang nagpropose para tumaas ang sweldo sa mga nurse. Pero pag upo ni Digamo, withdraw niya yun. Pero parang may nagreklamo, kaya ngayon na ibigay na sa mga nurse. Yung sa malasakit na budget, ang half niya, kinuha niya din nila. Gawa ng wala pang isang taon, ubos na agad ang budget. Sa promotion sa lahat ng kamag-anak, classmate at kaalyado ang ma-promote. Yung Sharla, ayan si Sharla, di ba, na-post natin to. Yung Sharla, bago pa yung nurse, pero pamangkin yan ni Fritz Diaz na adik. Oo, tama nga. Isa pa sir, ang bagong gobernador ngayon na si Gob Guido,
na may stage 4 cancer sa lungs, actually dapat makita na live si Guido. Kasi sir, tinatago nila. At ang nagpapalakad si Fritz at Janice ngayon. Sir, wag lang Manila sa drama ni Janice. Wag lang madala siguro to sa drama ni Janice. Plastic yan. At alam namin yan ang isa sa nagpapatay. Bakit may kasamahan kami? Bakit may kasamahan kami na nandoon mismo sa pagpatay ni Digamo? Ang mga pumasok daw nagsabi saan si Gob. Ang sagot sa guard na si Vallega. Ang sagot sa guard na si Vallega na ay si Gob nandyan sa loob. Okay, ganun daw sabi. So, ang pumasok, kilala ni Gob, mga tao niya na kilala ni Janice. At, sir, yung time na yon, dapat pala nandoon si Fritz mga 7 a.m. Pero wala daw nagpunta. At kung talagang di si Janice, bakit pagputok di siya pumunta agad? Nasa itaas lang naman siya. At pagdating sa ospital siya ang pinakamatagal dumating. Parang di namatayan at parang wala lang. Doon lang nagtataka ka na. Kaya naman pala. The story behind. Sir, hindi totoong si Tevez ang katakutan dito. Sa totoo lang, sila nga ang tumutulong sa mga tao dito. Ang mga Digamo laging walang budget. At actually, nakapunta na ako sa bahay ni Digamo. Iba sila umistima ng tao. Plastic. At si Digamo, mabait lang yan sir sa maraming tao. Pero pag lumapit ka dyan na kayo lang dalawa, nagmumura yan. Sabi pa, siya daw ang may kapangyarihan at siya masusunod. Nakakatawa, ang bait pag-interview pero demonyo na siya. At yan si Janice, may tao na ang pangalan Ann Vargas. Nursing attendant siya. Ito yung natakal natin, yung yung body niya, nakasakasama niya sa mga trips niya, sa mga trip na kabahin bago na promote. Agad siya. Tapos siya ang tag-picture sa FB kung sino ang nag-like sa mga Tevez. At take note ha, di siya kasama sa kaso. Pero nakasama sa Senado. Di wow. Ang mga doktor wala naman din balak bumalik sa hospital. Kung di Liosa pa rin ang nakaupo as chief of hospital. At di na maganda ang patakbo sa hospital. At yung sinasabi nilang nakakatakot ang mga Tevez, di yan totoo. Oo, may mga pinatay siguro si Tevez, pero ang alam namin, di ganyang klaseng pagpatay. Yung walang madadamay. Yung nangyari halata kung sino. At yung kay Bong na jowa ni Janice, totoo yan. Mismo ang cousin ni Bong nagsabi, tinago lang. At alam yan ng pamilya sa babae kasi takot din ipapatay. Di kami Tevez. Actually, mga Digamo kami. Nako.
Pero sa mga ginawa nila, sa totoo, sobra na. Lalo na yung umupo si Tevez. Lahat lumabas. At imagine ha, may mga kasamahan kami, may mga sakit. Inalisan nila ng work. At ang benepisyo na dapat lahat sa mga employees di ibigay. Lahat ibinulsa nila kahit pinabisita ninyo ang hospital, lahat sira. Ang lahat ng room, ang CR, lahat. In 3 months na pag-upo ni Tevez, doon kami natuwa kasi lahat nagbago. At kung di Tevez at Digamo, magsasabi ko bastos si Digamo. Halatang walang natapos. Which is meron sana. Pero si Tevez, kagalang-galang at may respeto. At binibisita niya ang lahat ng pasyente, mga employees. Ano pa ang kulang? Si Digamo, sa 12 years niya, binisita man kasi may handaan. Grabe kami lahat sa ospital. Bukas na ang mata sa kabutihan ni Tevez. Kasi makakompare mo talaga, sir. Pero syempre, may mga Digamo din dyan. Nakatawa pa ang posisyon. Utility worker ay nakakatawa pa ang posisyon. Utility worker pero nasa opisina. At kahit di qualified, kinukuha nila accounting department. Puro yan Digamo at Liosa. Kahit mali, basta utos, sinusunod. At ngayon, sa ospital, lahat di nagsasalita o nagtatapok. Kasi, pag may uusap kayo ng group, may magpipicture at ipadala kay Janice. Kaya naman pala hindi pwede mag-marimarites doon. Alam na pag renewal, wala na name mo, ganun sila kahigpit. Ang batas nila, di ka pwedeng absent. Kung may sakit ka, katakot-takot na sermon ang aabutin mo at ililipat ka agad ng ibang ward na critical. Yan pang si Grace Baring, naturingan na chief nurse pero di makontrol ang kalandian. Kahit sa maraming tao, siging sunod na sunod kay Liosa. At siging nakapalipot. Aba, may asawa pa naman. Kakahiya. Si Liosa, bukod sa hiwalay, may live-in partner yan. Nurse din sa ospital. At na-promoted din. Grabe din, parang kung sinong umasta, wag mong banggain at lagot ka. Di ka na ma-renew. Sa totoo lang, di ako maka-Tevez. Pero nang uupo si Tevez, doon ko nakita na sincerity niya sa tao. Inuuna niya ng tao bago ang sarili niya. Kaya Henry Tevez, saludo po ako sa iyo. Pero si Digamo, inuuna ang kapakanan niya bago ang tao. Aba, may iyang pala yan sa mga Villar. What? May iyang pala yan sa mga Villar. At kay Amy Marcos si Digamo. Kaya naman pala. At yung pamangkin niyang si Vince at asawa nito ay promote din. Sir, tanong ko lang, pwede po ba halos kamag-anakan ang magtrabaho sa government company or sa hospital? Di ba sa protocol bawal yan? Pero sa hospital, grabe, mula sa amahan hanggang sa in-laws na regular pa. At ang pinakamasakit, sir, sa hospital, walang lang rason na magsalita kasi lagi kang mali at sila ang tama.
Saan ka makakita na galing job order, promote agad, nurse 3. Wow, grabe. At walang trabaho kundi magpalaki ng tiyan. Samantalang yung mga nakaraan halos di ma-promote kasi nga di nila bet. Okay, di ba? Ang alam din namin, sir, tinatago nila si Guido at di pinapalabas na okay na. Paano ma-okay ang stage 4 lungs? Ang sabihin mo, gusto niyang ipalabas sa tao na okay na para umabot ng 2025 para sila nang umupo, idi wow. Kung pwede sana makita ng tao live si Guido dahil sa style nila, ang daming ang tagal ng sweldo. Basta ang magsasabi ko lang, wala lang matakot sa mga Tebes. Matakot ka na ngayon kay Fritz at Janice at sila ang ulo ng lahat. Alam mo, sir, may tao sila na ang trabaho, sige lang FB at picturean at ipadala kay Janice. Yan lang trabaho nila, tag report. Kaya nakakatakot mag-FB sa panahon ngayon na like lang kay Tebes, mawalan ng trabaho, natapon sa malayo, matino bang gawain ang gumawa-gawa ng ganun? Ayan, sir, please lang, mabasa paki-erase lang din, ganon. Salamat. Ito, marites tayo. Parang amoy usok eh. Sigurado mabuhay. Ito. Good morning. Ito daw. Good morning. Yan ang isa sa mga kabit ni Liosa, nurse sa NOPH. Untouchable yan at Queen of NOPH yan. Marites 101. Ang pangalan niya Agnes Baromeo, nurse 2, promoted by Mark Liosa. Queen of NOPH daw.